Kakamatay lang po ng anak ko Hmm. noong December. Oh. Hindi ko po maitanggap na nawala yung anak ko kasi sariling tatay ko lang po yung pumatay. Ha? Bitawan mo po yung cellphone mo. Bitawan mo yung cellphone mo. Kasi nagpi-feedback sa akin. Oh, pinatay ng tatay mo yung dahilan ng pagkawala ng anak mo? Bakit? Wala pa akong ibang maisip na dahil kasi siya naman po yung pumalo sa anak ko eh. Ilang taon na yung anak mo nung ginawa niya yun? 4 na taon. Tapos, That time po nung December po, nag-away po yung mama ko at saka yung papa ko po. mm Pinalayas po ng papa ko yung anak ko kaya umuwi po yung mama ko sa bahay ng panganay namin. And then after 2 days po, hindi naman po sinundan sila ng papa ko. Bigla po nung 21 po ng December, 21 po ng gabi, biglaan po pumunta doon yung papa ko na may dala po siya ng tubo. Hindi po nila akalain ng mga kapatid ko na pupunta doon yung papa ko. Tapos tapos, bigla niya po pinalo yung anak ko po. Dapat saan? Anong dahilan? lasing po siya nung time na nun hindi ko po, wala po akong alam sa nangyayari kasi po nandito po ako sa Maynila. Pumunta daw doon yung papa ko, dapat yung, di ba nagkaaway silang mama ko, dapat yung tubo na yun para sana sa mama ko. Pero yung natamaan ng tubo yung anak ko po kasi nasa harap ng mama ko. Mahirap sa time na yung part na ikaw yung nawala tapos kalabanin ka ng lahat ng mga kapatid. Ang hirap po. Kailan nangyari? Nung December 21 po ng gabi. Na. Ngayon, anong gusto mo mangyari? Gusto mo ireklamo yung papa mo? Nakakulong na po yung magulang ko. Yung hindi ko lang talaga matanggap na sa dami talaga nangyayari yung anak ko. Kahit, kahit ginawa ko naman po yung lahat. So, hirap po mamili sa part na kung saan yung sundin ko kasi dalawa sila. Siyempre magulang ko pa din yun at saka yung anak ko. Pero ginawa ko po kahit kalabanin ko lahat ng kapatid ko basta mapakulong ko yung tatay ko. So ngayon, kinakalabang ka ng mga kapatid mo dahil pinakulong mo yung tatay mo. Sinisisi po ako nila kasi daw bakit ko daw pinakulong yung tatay ko na kahit ano daw gawin ko po. Hindi ko na po mababalik daw yung buhay ng anak ko. Kaya hanggang ngayon sinisisi pa rin nila ako. Alam mo, lahat ng nangyayari sa buhay natin, may purpose yan. Okay? Hindi ka nila masisisi kung bakit nagawa mo yan. Kasi iba, hindi nila nararanasan yung nararanasan mo bilang isang ina. Hindi nila nararanasan yung pakiramdam na masaktan, na mawalan ng isang anak. Kung ano man ang desisyon mo, panindigan mo, ikaw yan eh. Alam naman namin na mahirap yung sitwasyon na ginawa mo lang yung tama, pero sa paningin ng iba, ikaw yung mali. Tapos po wala pa po isang buwan yung anak ko, sumunod na din yung mama ko. Bakit? Nagbigti po yung mama ko. Bakit?
Hindi ko po alam kasi wala naman po ako dun sa bahay. Hindi ko po alam kasi nung part na namatay po yung anak ko, hawak-hawak niya po. Siguro hindi niya, inisip niya na wala naman siyang ginawa para sa anak ko. Alam mo, Sino po yung mama ko? alam mo, may purpose yan. Okay? Para sa akin, tama yung ginawa mo. Kahit papa mo siya. Alam mo kung bakit? Hindi mangyayari yon o hindi gagawin ng nanay mo yun sa sarili niya kung mabuting ama yung papa mo. Tama lang yon. Para naman ma-realize ng papa mo na may pagkakamali siya. Hindi naman ibig sabihin pinakulong mo yung papa mo is kinalimutan mo na siya bilang isang tatay o bilang isang ama. So, ikaw, kung ano man yung turing sa'yo ng mga kapatid mo, tanggapin mo. Kung galit sila sa'yo, wala tayong magagawa doon. Basta sa part mo, ginawa mo lang yung tama. Sinunod mo lang yung nararamdaman mo bilang isang ina. Kasi mamimili ka eh. Sinong pagpiliin mo? Yung tatay mo o yung anak mo? Siyempre yung anak mo. Kasi wala namang kinalaman yun. Wala pang, di ba? 4 years old. Yung tatay mo, alam niya na yung ginagawa niya. Yung anak mo, wala pang kamuwang-muwang. Gagawin mo ngayon, hanap ka ng bagay na ikakasaya mo, mag-focus ka sa sarili mo, para hindi ka umasa sa mga pamilya mo. Kung hindi ka nila kayang tanggapin, go ahead. Ganun talaga. Ngayon, kung sinisisi ka pa rin nila sa nangyari, hindi na tama yun. Kasi 'di ba, hindi lang isang buhay ang nawala. Anak mo at nanay mo nang dahil sa tatay mo. So tama lang yung ginawa mo. Mahirap yun sa part mo, mahirap yun magdesisyon kung ano yung susundin mo. Pero wala eh. Kung ano yung ginawa mo para sa tingin mo para sa tama. Tama yun, ikaw yun eh. Okay? Magpakatatag ka. Sa ngayon, kung hindi ka nila matanggap, wala tayong magawa doon. Hindi ka namin mabiblame dyan kasi ikaw yung nasaktan, ikaw yung nawalan. Okay? Pilit ko Hanap po ka ng nakalimutan yung pangyayari. Pero once po na parang naka-video pa po kasi yung kung paano namatay yung anak ko. Kaya yung isip ko po kahit ano na libang ko, pero once na parang nakatanim na po sa isip ko na yung video talaga, as in sobrang sakit ng pagkandungan na ko. naiintindihan naman namin yung nararamdaman mo. Wala tayong, kumbaga, wala kaming magawa. Ikaw bilang isang nanay, mahirap talaga. Kasi sa'yo nang galing yun eh. Dugot laman mo yun. Kumbaga kung ano yung isang palo pa lang. Kung ano yung sakit na nararamdaman ng anak mo, matik mararamdaman mo yun kasi nanay ka. Yun ang hindi iniisip ng tatay mo. Okay? Kung nasaan ka man ngayon, mag-ingat ka. Pagsikapan mo yung sarili mo. Hindi pa uli ang lahat. Gawin mong inspirasyon yan para maging matatag ka. Magsumikap ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Kung ano yung turing sa'yo ng mga kapatid mo, wala tayong magagawa doon. So ngayon, bilang mag-isa na lumalaban sa buhay, gumawa ka ng paraan para soon to be hindi ka asa sa pamilya mo. Okay? Sige. Hanap ka ng paraan para maging masaya ka na hindi ka makapag-isip ng problema. Ma'am Heart, tama naman yung ginagawa mo. Kung kaya mong iiyak,
iiyak mo. Pero hindi solusyon yan para susuko ka. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Depende kung paano natin dalhin. Ang hirap po yung part na kahit isa po wala po akong kakabi sa mga kapatid ko. Dapat nga tulungan nila ako sa sistema ko pero hindi. Binaliwala nila ako sa part na sila nang hihingi sa akin, nandiyan ako. Pero pag once na sa akin na binaliwala na nila ako. Yan ang realidad. Diba? Kaya sabi ko nga, kapag tayo tumulong, wag lahat. Kaya hindi sa lahat ng pagkakataon, kahit tinutulungan mo sila, tutulungan ka din nila. Kaya kailangan natin mag-build ng, kumbaga mag-build tayo ng strong foundation sa sarili natin. Hindi lang pundasyon sa sarili. Pagdating sa financial, dapat maging stable din tayo. Huwag puro bigay. Ha? Intindihan mo? Opo. Huwag kalimutan manalangin. Magpakatatag. Okay? Salamat sa pag-share ng kwento mo, Ma'am Heart. Ingat ka palagi, ha? Thank you po. Sige. Salamat. Thank you po.